Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po ngayon ay naririto po sa Al-Ula, dito po sa Saudi Arabia po, no? Northern part siguro ito kasi patungo ng Tabuk eh. Kung ikaw po ay galing po ng Jeddah, kung pupunta ka ng Tabuk, madadaanan mo po itong Al-Ula. Dadaanan mo yung Yanbu, Umluj, then Al-Ula, then sa Tabuk. Isa po ito sa na-discover namin na talagang magandang lugar po. Isa sa mga magandang tourist spot po dito po sa Saudi Arabia. Ang view po na makikita niyo ito yung mga rock formation po, mga bato, mga bundok po kanlaki. Napakadami po, andyan po yung mga elephant na mountain at meron pa yung maraming iba't ibang mga klase. Andito po yung tinatabi natin na Madain Saleh. Yung nakikita niyo po na pwede kayong pumunta sa tuktok ng malaking mataas na bundok, makikita niyo yung buong ano. Dito po yun. So, isa po yan isa sa pinakamagandang tourist spot po ng Saudi Arabia. Sa mga kababayan po mga kababayan natin na nandito sa kaharian at may chance po na makapunta rito sa Al-Ula, hindi naman po magastos ang pagpunta dito dahil nandito rin po kayo sa Saudi Arabia. Kung kayo po ay may sasakyan, pwede po kayo pumunta rito or pwede po kayong kumuha ng mga package po ng tour, yung mga grupo-grupo para pumunta. Pero I would suggest na kung kayo po ay pwede mag-rent ng sasakyan para pumunta po ng Al-Ula para po madiscover ninyo yung kagandahan po, mas maganda. Kasi pag ikaw po ay may sasakyan, pwede kang huminto-hinto pag nakikita ka ng mga gandang mga tourist spot. Ngayon, pagdating po sa Al-Ula, kung wala po kayong mga kakilala dito at gusto nyo ma-explore po itong lugar na ito, makita niyo yung kagandahan, yung hidden treasure, mga heritage po, yung mga makalumang kasaysayan po ng Saudi Arabia. Ito pong nasa likod ko. Ito po ang aking i-recommenda sa inyo. Kilala po siya sa pangalang Mang Kanor. Okay? Kuya Kanor. Yan. So, si Kuya Kanor po ay mahigit 20 taon nang naninirahan dito sa Al-Ula at kabisado niya na po yung area nito at tamang-tama po siya na inyong magiging tourist guide. Kung kailangan po pwedeng pong mag-tour sa inyo para maituro po sa inyo yung mga tamang lugar na pwede nyong puntahan dito sa Al-Ula, napakaganda po talaga. Ang masasabi ko sa inyo, napakaganda po. Panoorin niyo po yung ibang vlog ko, nakita ko talaga napakaganda. So, ito po si Mang Kanor po, o si Kuya Kanor, ay nandito po siya sa Al-Ula. Available po siya. Yan po ang kanyang hanap buhay po. Ipagkakitaan po. Yung mag-tour po ng mga kababayan po natin dito, malilibot niyo po yung kabuuan po ng Al-Ula. So, pwede niyo po siyang kontakin at tutulungan po niya kayo. Makakatipid po kayo. Hindi naman po mahal maningil si Kuya Kanor. Basta tamang-tama lang po para po sa kanyang, siyempre ito po yung kanyang isa hanap buhay. So, kausapin natin siya ngayon para maipaliwanag. Kasi ang kagandahan po sa kanya, bukod sa itutur po kayo sa mga gandang lugar, sasabihin pa sa inyo yung mga history nito, kung ano ang significant nito, ano pong kinalaman ito, at ano pong, bakit po may ganito, may ganyan. Kasi ito pong Al-Ula, isa po sa pinakamatandang kabihas na marami pong mga hitik po na mga makasaysayan to panahon po noong unang panahon pa na marami pong pwede kayong malaman through him. So, Kuya Kanor, magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo lahat. Hindi ka para Kanor Kaluwang. Bali 21 years na po dito sa amin. Yes. So, wala pa pong Saudi station noon. Bali, hinahire ako ng mga hotel dito para mag-tour sa mga European at mga ibang lahi. Since 2007. So nung Saudization na po, dahil Pilipino tayo, hindi po ako na-absorb sa Ministry of Tourism. So yung mga Saudis lang. So ang ginawa ko po, bali nag-freelance tour guide ako. Ayan. So mga Pilipino, ano ba ang pwedeng puntahan ng mga Pilipino dito sa Al-Ula? Yung center talaga ng tourism dito, yung tinatawag na Madain Saleh o Al-Hijra. Ang Al-Hijra, yan po ang community ni Prophet Saleh at
napuntahan din, nanirahan din dyan ang mga Nabateans, mga nomad Arabs from Iraq, o yung mga Byzantium at mga Romans. Actually, ang Al-Ula ay 100,000 years na po. Considered ng UNESCO in 2008 as one of the ancient civilization in the world. Okay. So, dito po nanirahan noon si Propeta Saleh, tapos yung mga Nabateans, yung mga Byzantium, yung mga Romans at saka Ottoman Empire. So marami mga civilization na dumaan dito po sa Al-Ula. So hanggang ngayon may makikita mga footprints or mga mark ng mga historians o yung mga Nabateans, no? Halimbawa noon wala pa sila mga Facebook, mga Twitter. So ang ginagawa nila, nagdrawing sa mga gilid ng mga bato, mga bundok para maalala sila kung ano yung mga history nila doon. So, aside from Al-Hijra po, mayroon pang magaganda mga rock formation, different of rock formations, no? Yung old house na it was built 1,400 years ago, na made of clay soil with water and leaves of the palm trees. So, yun po. So, marami pong mapupuntahan ngayon, lalo na ngayon, ang Ula po, hindi to, dati conservative county, pero ngayon open na si for tourism, walang problema. Yun, so, at saka ang mga tao dito mababait. May napuntahan kami kanina yung Elephant Mountain. Elephant Rock. So yun ay po ay natural yun. Natural yun. Mukhang elepante, no? Mukhang elepante ang shape niya, ang ano niya. So meron pa mga face man ng itsura, meron pang dancing rock, meron pang iba't ibang mga hugis ng ano. Yung mga bundok dito parang corals, no? Yung mga bato na laki, no? Opo, kasi according to sa history na mga folks saying nila, ang Al-Ula ay dati siyang ocean billion of years ago. Yun ang dating dagat. Opo, kahit sabi ng isang archaeologist, so dati itong dagat. Kasi may basihan sila, may proof sila, may nakikita tayong mga corals galing sa sea. At kung makapunta kayo sa viewpoint, sa taas ng bundok na yun, ng Al-Ula, makikita niyo ang Ula para siyang dating dagat. Titingnan niyo po. Tapos sa other side, para siyang resemblance ng yung Grand Canyon ng Arizona sa USA. Nakita ko nga Grand Canyon, yung parang yung flat top yung bundok doon So, Dead Volcano po yun. Dead Volcano? Dead Volcano po. Ayan. Sa mga kapwa ko mga OFW, nakita ninyo yung kagandahan po nitong Al-Ula na ito. Marami po kayong madidiscover ito at hindi naman po kamahalan. Kung kayo po ay nagkakaroon ng chance, pwede naman kayo pumunta rito by land. At ang advantage po nito, nandito si Kuya Kanor to help you para ma-discover ninyo, mapuntahan ninyo lahat ng mga pwede nyong alamin na may magandang history ng Saudi Arabia. Dahil meron pa akong narinig ito na parang may nakita ko yung isang parang yung pinagshootingan nung kay ano ba yun? Yung Transformer, yung parang bahay na gano'n. Ano yun? Similar ba yun o magkaiba naman yun? Yung parang may pintuan na malaki na iba yun? Yun. Actually, nag-shooting pa dito yung Kandahar film, yung Hollywood film na Kandahar na story ng Taliban sa Afghanistan. So dito nila ginawa. Last 2 weeks lang sila umalis. Kita ninyo. So ayan. So, paano ka ba nila makokontak? Meron ka bang telephone number na may bibigay mo? Meron po. WhatsApp po. Sige, ano po pakisabi po? 05-03-082-741. Ulitin mo ulit yan, badahan mo para sa mga 05-03-082-741. Okay, ayan. 05-03-082-741. Ayan, sa mga nanood po sa inyo. Makita po ako pag maghanap sila ng yung halimbawa tour sa Al-Ula, makita niyo po ang pangalan ni po doon. Yun. Oo, makikita niya. At matuturo mo sa kanila kung saan sila pwede matulog, matutuluyan. Meron po mga hotel dito, meron mga resort. Yun, meron din mura ganyan. May nakita ko dito na merong bundok na may parang tapos merong resort dito, may swimming pool. Meron ako nakita doon, sinabi nila. Saan ba yun? Sa ano yun? Shadin? Shadin Hotel. Grabe. Shadin Hotel, meron Sahari, meron Andalus, meron yung Shalal. Yun, napunta niyo po kanina. Ayun. So, ayan po, sa mga kaibigan po natin. So, sir, okay lang ba malaman? Taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Sambuanga po ako. Ayan. Tausog, tapos ang asawa ko Kapampangan. Ayan. Si Kuya Kanor po ay isang tausog. Para po sa mga hindi po nakakaalam, siya po ay taga Sambuanga. Siya po ay may bahay po na isang Kapampangan at matagal na po sa Saudi. Marunong ka magkapampangan?
Kunti lang po. Pwede mo batiin yung mga tausog nating kababayan sa inyong dialect. Assalamualaikum mga kakasig. Booking time mo dito usog. Dari halo. Yan. So, narinig ninyo. So, ayan po. Mga kabalin. Yan, mga kabalin din. Samantalahin po ninyo, napaka-importante po na mapasyalan niyo itong lugar na ito. Ako po, sa 30 years ko sa Saudi, talagang sinikap ko mapuntahan to. And I'm very thankful na meet ko po itong grupo po na ito. Ayan po. Ayan. Ayan po sila. Ayan po yung mga Filipino community to. Kakusapin sila mamaya. Pero focus na tayo dito kay Mr. Canor. Ayan po. So, alam po, ulitin pa din for the last time, ano po ang telephone number nyo? 0503082741. Yan din po ang WhatsApp ko. Yun. So, sa mga gusto po pumunta rito at gusto magtipid, punta na kayo, andyan po si Kuya Pwede din Canor. sila hatid sundo from airport to hotel nila. Yan. May hatid sundo pa rin kayo. Kung kayo po ay mag-aeroplano, meron pong airport dito sa Al-Ula, susunduin po kayo, hatid po kayo sa hotel, and then siya na pong bahala. Siyempre, kayo na rin bahala sa kanya. Di ba? So, yun lang po. Ito po si Kabong.